I need Holy Spirit. Breathe on. Okay. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ito po muli ang inyong lingkod, Brother Ronald Ovidos, na bumabati ng isang magandang hapon. Sa ngalan po ng Back to the Scriptures Ministry, tayo po muli ay magkakasama-sama sa loob po ng isa't kalahating oras. At medyo atrasado tayo sapagkat medyo, hindi lang medyo, malakas ang traffic. Matindi ang traffic dyan sa bandang EDSA. Pero salamat sa Panginoon, tayo po ay nakarating ng buhay at iningatan po sa buong maghapon. Ngayon po ay napaka-special po ng ating pong programa sapagkat tayo po ay testimony portion kung saan tayo po ay mag-i-interview ng isang kapatid natin. At actually ito ay isang magandang testimony po ang ating maririnig mula sa ating kaibigan at mula sa ating pong kapatid ngayon kay Kristo. At mamaya-maya ay mapapakinggan natin siya. At sana po ay ito po ay pagtuunan nyo ng pansin at panahon sapagkat bihira po tayo makakarinig ng ganitong magandang testimony. Ano ho? At tayo po ay unang-una sa lahat ay bumabati ng isang magandang hapon dyan po sa ating church na pinanggalingan kahapon sa may Candelaria, sa Candelaria, Quezon, sa Mother Church ng Candelaria, Quezon, sa pamamagitan po ng pag-iimbita sa atin ni Brother George Ilustre, na siya po ang siya po ang head elder diyan sa church na yan, at tayo po ay nakapasyal sa kanilang iglesia kasama po si Brother Jojo Matapaha. Naglingkod po tayo diyan sa mula umaga, Sabbath school lesson, at ganoon din po sa divine service, at pagkatapos po ay sa hapon meron po tayong AY Open Forum. Yan po yung sinasagawa natin sa mga church na nag-i-invite sa atin, na kung saan ay lahat ng mga questions at mga objections sa Seventh-day Adventist teachings at belief ay atin pong ina-address para po magkaroon po tayo ng lalong confidence sa atin pong faith at pananampalataya bilang mga anak ng Diyos. At ngayon po ay kung kayo ay nagnanais na mag-invite po sa inyong lingkod, ang Back to the Scriptures Ministry, saan man lugar sa Luzon, Visayas o Mindanao, ay ready naman po tayo magpa-unlock sa mga paanyaya. At totoo nga yan, sa umpisa pa lang nitong taon ay napakarami na po nating invitations. Ano ho? Kaya pinasasalamatan ko yung mga kapatid dyan sa Candelaria, Quezon, sa Mother Church. Marami pong salamat sa mga nagpa-unlock. At ganoon din po sa mga na-bless at hindi niyo binigay inyong mga pangalan para batiin. Binabati po kayo ng programang Back to the Scriptures. Kilala niyo na po kung sino kayo. At sa darating na mga panahon ay I'm looking forward to go back at bumalik dyan sa inyong church. Ano ho? At ganoon din naman po sa mga sponsors natin. Marami pong salamat sa mga patuloy niyong pagtulong. Ganoon din po sa mga kapatid natin sa iba-ibang lugar, no? Sa kagaya dyan sa Qatar, sa may Kuwait, at yung mga kapatid natin sa iba-ibang lugar kagaya sa Canada. Meron din po tayo naging-sponsor na dati ko pong classmate nung high school, si Gary San Diego. Yan, naging sponsor din po natin yan. At alam po ninyo, ang Back to the Scriptures ay ito po ay self-supporting independent ministry na wala po tayong suporta mula sa ating mga leaders financially, no? Pero morally, napakalaki po ng kanilang suporta sa atin. Nakatanggap na rin po tayo ng mga awards from North Philippine Union Conference. Ganyan din po sa CLC. Kaya po, at siyempre, kailangan namin ng patuloy na pagpapahid ng programang Back to the Scriptures para po
tuloy-tuloy po ang ating pag-aaral ng Biblia at marami pang taong nabe-bless. Ano ho? Ito ang ating katabi ngayon, mamaya magte-testimony siya kung paano siya na-convince at na-bless sa programang Back to the Scriptures. Para naman po sa mga tagapakinig namin dito sa Pilipinas, kung kayo po ay mayroong Hope TV, Hope Channel, kung kayo nakakapanood, ay mapapanood nyo na po yung atin pong Back to the Scriptures Hope TV version o Hope TV edition. Ang atin pong topic na series for 13 episodes na ating tinatalakay ay walang iba kundi po ang the Trinity in the Bible and in the Seventh-day Adventist Church. Ano ho? Yan po ay mapapanood nyo tuwing araw po ng linggo, alas 9 po ng umaga, at ang replay po ay alas 9 ng gabi. Linggo rin po. Ano ho? Ulitin ko ho, sa Hope Channel TV, lalo na yung mga mayroong GSAT dyan, napakalinaw po na panoorin ito. Mapapanood nyo every Sunday, alas 9 po ng gabi, at replay ng alas 9 ng umaga, at ang replay ay alas 9 po ng gabi. Ano ho? At may mga pagkakataon din na minsan ay papalabas siya ng Friday. No? Hindi pa ho natin ako-confirm, pero meron po nakapanood sa atin. At binabati ko lahat ng mga viewers natin sa Back to the Scriptures TV. Mapapanood nyo rin po yan gabi-gabi. Ina-upload din natin yung para sa pakapanginabangan ng mga nasa abroad. Ay na-upload din po natin yung palabas natin na 13 episodes sa Hope TV. Diyan po sa ating Facebook, no? Sa Facebook page. Diyan po ay nagaganap tuwing alas 8 po ng gabi. Ano ho? Alas 8 ng gabi as per request po ng mga kaibigan natin na nasa abroad. Kasi yun po ang paraan at palabas na pwedeng mapanood nila. Kaya po, yan po ay available at asahan po ninyo, punta lang po kayo sa aming page, Back to the Scriptures page, para po mapanood nyo yung ating 13 series about the Trinity and the Seventh-day Adventist Church. At kung gusto niyo naman, kung gusto niyo magkaroon ng copy ng mga CD or DVD ng 13 episodes na ito, kami po ay mag-produce ng DVD nito para naman sa mga walang internet at gusto itong mapanood sa kanilang TV, wala rin kayong satellite or malabo ang inyong Hope TV channel, ay meron din po kami ipoproduce na DVD para po ito ay lalo niyong mapakinabangan. Ano ho? At ang proceeds nito ay mapupunta po sa gawain ng Back to the Scriptures. Ano ho? So, yan po ang ating mga announcement. Siguro, Sister Sheila, maraming salamat sa iyong pag-assist sa ating camera. Okay na ba ang ating camera? Yung ating okay, yung ating live streaming na lang sa Facebook. Okay, siguro kung sa live streaming ng Facebook ay abangan nyo po, tayo po ay magla-live stream. Kung wala po, pwede natin gamitin yung ating personal account, Sister Sheila, no? Itong sa Facebook. Ayan, ito na muna ang ating gamitin sa ating cellphone sapagkat hindi ata gumagana at mayroong technical issues. So before tayo mag-proceed, tayo po muna ay siguro bago tayo mag-pray, ipakilala natin yung ating kapatid na ating kasama, si Brother Ray Verano. Pakilala ka muna at pumati sa ating mga kaibigan. Isang magandang gabi po sa bawat listeners ng Back to the Scriptures. Ako po si Brother Ray Verano. Ako po ay dating kabahagi ng Pentecostal Missionary Church of Christ the Fourth Watch. At marahil ay nagtataka ang mga listeners kung bakit ang isang kabahagi sa ganitong relihiyon na pinangungunahan ni Arsenio Ferriol ay kasama ngayon ni Brother Ronald sa Back to the Scriptures. Yan, salamat sa iyo. So before tayo magsimula mga kapatid, I invite you to bow our head and let's pray. Dakilang Diyos, salamat po. Maglilingkod kami ngayon. Salamat sa karapatan na kami ay magpatotoo sa inyo sapagkat tunay na Diyos kayo na tumatawag ng mga anak na mayroon kayong ibang tupa sa ibang kawan. Kaya Panginoon, pagpalain niyo po ang testimony at mga maririnig namin mga aral sa inyo sa hapong ito sa tulong ng banal na Espiritu sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Alright, so ito siguro ngayon ang magandang pagkakataon na Brother Ray, no? Hindi ka naman siguro natatakot na ikaw ay mag-expose at magbigay ng testimony. Si Brother Ray po, gaya ng kanya nabanggit, siya po ay member ng Pentecostal Missionary Fourth Watch, ano?
Pentecostal, tama ba? Pentecostal. Pentecostal Missionary Church of Christ in the Fourth Watch. Ayun, in the Fourth Watch. Oo. So, aalamin natin bakit ang isang si kagaya po ng ating kapatid ngayong gabi ay kung tutusin, ilang years ka na bang member sa Pentecostal Missionary Fourth Watch? Ako po ay 4 na taon na pong kabahagi sa pananampalatayang ito. Matagal na rin, ano? So, yung sa 4 na taon na yon, ano ba yung mga naging activities mo, naging position mo, at naging ministry mo nung ikaw ay nandyan sa Fourth Watch pa? Yan. Bali po, ngayon po isa po akong first year Bible student ng Pentecostal Missionary Church of Christ Fourth Watch o PMCC Fourth Watch. At ang karaniwan po naming gawain bilang Bible student, lalo na kapag ikaw ay first year, siguro pamilyar po kayo sa mga nangangaral in public places, kagaya po ng market at sa bus. Diyan po ay karaniwan nyo po kami makikita araw-araw. Kami po ay nangangaral at tumatanggap din ng mga offering o nagbibigay ng mga envelope matapos naming mangaral. Oo, kilalang-kilala dyan ang inyong samahan, ano? Sa mga bus, makikita mo sila ay talagang mga kabataan kagaya mo. Opo. Na nagpupunta dun sa bus, pagkatapos nagpi-preach sila and then nagbibigay ng sobre. Natatandaan ko sa mga sinasakyan ko, ilang beses din ako naka-encounter niyan. Opo. Kahit sa mga Bisaya, sa mga probinsya. At alam nyo, hindi naman dahil sa ako ay Adventist. Imbis na makita ko yung mas nakikita ko yung humahanga ako minsan doon sa mga Fourth Watch na mga kabataan na imbis na makikita natin sila nasa kalayuan, sila talaga nagde-dedicate sila ng time, mga kaibigan, para ipangaral ang salita ng Diyos na may lakas ng loob, ano? At pagkatapos, ang hirap kaya nung ikaw ay magbibigay ng sobre na para bang nakakarinig tayo ng mga negative. Anong nararamdaman mo nung pagka nakakarinig ka ng mga negative? Meron kasi ako narinig, ang sabi para daw kayo mga professional na pulubi ba? Narinig mo na ba siguro yon? Opo, madalas kaming mausig sa aming pangangaral. Hindi dahil sa aming ipinapangaral o dahil sa kami ay mangangaral, kundi dahil kasi sa aming pagpapa-offering. Madalas kaming nasasabihan na kami ay pulubi. Kasi nga ay sa aming pangangaral ay hindi nawawala ang pagpapa-offering. Actually, dyan sa pananampalatayang yan, ay kung pag-uusapan ay public places na araw-araw, ay wala silang pangangaral na walang pa-offering. Pero meron pong pagpapa-offering na walang pangangaral, which is wala naman sa Bible yon. So pagka nagngangaral, may offering. Pero may offering kung minsan pwede, walang pangangaral. Opo, yan ang ginagawa sa mga bahay-bahay. Baka isa po kayo sa mga bahay na nakatok ng pananampalatayang yan. Ganyan po ang karaniwan po naming ginagawa. Iba pa yun. Iba pa yung ministry na yun na kumakatok sa bahay. Opo, ang tawag po sa amin yan ay S1. S1. Pagka meron S1? Solicit. Kasi dalawa kasi. Yung isa naman ay S2, Serenade. Yan, nagbabahay-bahay kami at nagpapakilalang sa simbahan. Minsan nga hindi namin ipinapakilala ang aming pangalan, ibang pangalan ang ipinapakilala. Pero ako ipinapakilala ko yung pangalan ng pananampalataya namin kasi syempre ako ay isang Bible student kaya proud ako na ako ay kabahagi sa pananampalatayang yon. Okay, liwanagin natin muna. Ano ba pag sinabing Bible student? Opo. Ano ibig sabihin mo na ikaw ay Bible student diyan sa first year Bible student diyan sa Fourth Watch? Bali ako po ngayon ay pag first year Bible student po, karaniwan po sa mga Bible student ay living in. Ibig sabihin ay nasa Bible School ng Pentecostal. So diyan ibig po sabihin, sa Marikina. Pag sinabing Bible student, estudyante kang pagpapastor. Opo. Kami po ay nag-aaral para in the future ay maging pastor sa pananampalatayang yan. So, stay in ka doon sa inyong seminary. Opo. Okay, so yan ay ito na yung latter part ng iyong life, ano? So siguro tanungin naman natin, ano ba yung, nung ikaw syempre nandiyan ka 4 years ka sa Fourth Watch, paniwala mo yan ang totoo. Opo. Di ba? So ano yung nagmo-motivate sa iyo para magkaroon ng lakas ng loob na mangaral ka sa palengke, magsalit, kahit sa palengke kasi dinadaanan lang kayo eh. Opo. Hindi naman kayo pinapakinggan, di ba? Parang ang hirap na sumisigaw ka sa hangin.
nangangaral ka sa palengke, sa bus. So ano ba yung tingin mo ang nagmo-motivate sa iyo na para hindi ka mahiya? Para naman kahit papaano ay makapulot kami ng magandang aral diyan sa inyong nakita diyan. Opo. Bali, kami po ay hindi nahihiya kasi po oriented po kami dyan eh. Laging sinasabi sa amin ng pastor namin na yung offering na yan na aming nalilikom, yung donation na yan, ay sa gawain ng Panginoon na pupunta. Kaya dahil sa ang kaisipan namin ay yan ay sa gawain ng Panginoon, ay masigasig kami kahit na ang tao ay nagagalit sa amin, sinasabing wala ba daw kaming trabaho para sustentuhan na lang ang pangangailangan ng church, ang gawain. Pero kami ay hindi namin yun pinapansin dahil nga ang itinatatak sa aming isipan, yan ay napupunta sa gawain ng Panginoon. Ang isa pa sa nagpapatibay ng aming pananampalataya dyan dahil sa paniniwala na kami lamang ang tunay na iglesia sa panahong ito sapagkat ang paniniwala ng Pentecostal, ng Fourth Watch ay ang tunay na pananampalataya sa ating panahon, ang tunay na iglesia ay apostol ang nangunguna. At dahil meron sila diyang kinikilalang buhay na apostol, kaya ang paniniwala namin, kami lamang ang tunay na sa Diyos. Kaya ang gawain dyan, ang kasama ang pagpapa-offering, yan ay gawain sa Diyos. Parang kumbaga, yun yung nagmamotivate sa iyo. Ba't ko ikahihiya? Ako'y may apostol at nasa tunay na iglesia. No? So, ba't ka nga naman mahihiya? So, ibig sabihin, ginagawa mo yan kahit, so with your 4 years o ito lang estudyante ka ng pagpapastor? Bali, nung na-convert ako niyan, ay nagtatrabaho pa ako. Pero after 1 year, ako po ay naanyayahan o hinikayat ng pastor namin na mag-sacrifice o tumira sa chapel. Ang tawag sa amin yan, mga sacrifice sa chapel. So sabi kasi, nabanggit mo kanina na kaya ka nag-offering, malakas ang loob mo dahil alam mo naman na ito ay sa gawain ng Panginoon, di ba? So, maitanong ko lang kasi ito'y gusto ko na itanong sa mga Fourth Watch. Nahihiya lang ako baka magalit. At least pwede kang tanungin ngayon, mga kaibigan. Gusto ko malaman, total sa gawain yon, doon ba sa mga natatanggap yung offering, hindi kayo pwedeng kumuha doon para man lang may pagkain kayo, pamasahe? Actually, pwede po namin gawin yon. Pwede kami bumawas doon ng pangmerienda namin. Pero ang totoo, hawak po kasi namin ang pagkakataon diyan. Hawak po namin ang offering. Sa kagaya ko na actually hindi lang naman ako marami naman sa amin na mga tapat talaga diyan. Pero hindi rin may iwasan na dahil nga Bible student ang may hawak, ay pwede nilang, kung gugustuhin nila na kupitan yung offering, ay magagawa nila ng walang nakakaalam at malaya. Hindi nyo ba nire-report kung magkano yung... Nire-report po namin, pero bago pa namin i-report, ay pwede po namin, kung gugustuhin namin, pwede namin yung bawasan kung gugustuhin. Okay. Kasi wala naman nakakita. Tama po. Kumbaga parang china-challenge yan yung honesty nyo sa pag-report. So wala namang quota kung hanggang magkano yung pwede nyong pangmerienda dun sa mga na-offering nyo. Opo, wala pong quota, pero po meron po kaming quota o goal. Goal nyo. Pag-uusapan ay kung dapat makamagkano kami sa isang araw. So magkano ang goal nyo? Magkano ang quota nyo isang araw? Sa akin po na Bible student, meron kami, hinahati kami yan sa mga grupo. Yan, ako ay naging group 9 at ang leader namin, ang kanyang pag-goal sa amin at least ay yung una hindi dapat bababa ng 300 sa isang araw. Pero sa isang tao yon. Sa isang tao. Pero mga ilang linggo lang po yan. Nung mga nagtagal na, ay hindi na dapat bumababa ng 500 kada araw. Tumataas din yung kanilang no? Opo, depende po sa pangangailangan at gawain ng lokal. Kung ano yung pangangailangan at lokal. So, ibig sabihin, ikaw naman, nag-goal mo naman yung 500. Biyaya naman po ng Panginoon. At dahil nga tayo ay masigasig at yun nga, paniniwala natin, ito ang totoo. At ito ang pinagtalagahan natin, ginagawa natin ang ating makakaya. Nag-goal naman po natin. Ayun. So, pagka naka-goal naman kayo, mayroon bang reward o... anong binibigay sa inyo? Wala naman. Promotion? Wala. Wala naman po kasi yan ay mayroong grade sa amin bilang Bible student. Yan ay bahagi ng aming ginegradean sa amin. Pagka mataas ang offering na ilagpas mo sa goal, ay mas mataas ang grades mo. So makaka-apekto yun sa iyong studies, no? Sa pag-aaral. So yan ang talagang, kumbaga, nabanggit mo rin dati na dyan sa inyong first year
bilang estudyante, no? Apo. Bible student sa pagpapastor. Ilang years ba mag-aral sa inyo ang pastor? Diyan po ay 5 taon po kasi ang third year po diyan ay 2 years. First practicum and second practicum. Okay. Yung practicum ay idinidestino na sa lokal. After ng second practicum niya, ay ibinabalik siya sa Marikina, sa Maine, sa Bible Ilang School. central nyo eh. Opo, para doon ay may pagpatuloy niya yung fourth year niya. Okay, so talagang ako'y naniniwala na gusto mo rin sanang maabot yung, yung maging third year ka at fourth year, ano? Ngayon, itong first year ninyo, itong first year na sabi mo nasa first year ka, ano yung pinaka emphasis ng inyong pag-aaral ngayong first year? Ano po ulit? Ano ang emphasis ng inyong pag-aaral ngayong first year? Ano ang pinag-aaralan nyo? Actually po, ang pinaka-focus po ng first year sa Pentecostal ay magpa-offering talaga. Talagang offering. Yan ang although meron naman kaming mga subject, pero kung ang pag-uusapan ay pinaka tinututukan ng isang first year Bible student ay kami ang taga-pa-offering. Actually ay nagkakaroon nga minsan ng biruan dyan na kaming mga first year ang taga-pakain sa mga pastor. Dahil nakasalalay Opo. sa inyo yung magiging income. Apo. So, ibig sabihin, most of your activities during your first year level ay more on nakafocus talaga kayo sa offering. Apo. Yung mga nakikita natin sa bus, sa mga palengke, yan at nagkakaroling mostly mga ganyan din yan, mga first year Bible students din ba yan? Pagka malapit po sa Marikina, opo, karaniwan po. Pero sa bawat lokal, meron din po silang mga sacrifice na ginagawa rin po yan. Ulitin mo nga ulit, ano ibig sabihin ng sacrifice pagka sinabing sacrifice? Ibig sabihin ng sacrifice ay nakatira po sa chapel, sa iglesia po, sa lokal po mismo. Doon po sila nakatira at ang karaniwang gawain po nila dyan ay mangaral sa palengke at sa bus. So, tinawag na sacrifice Opo. dahil iiwanan niyo yung family niyo. Okay, magsasakripisyo Titira kayo. po. Magsasakripisyo po siya sa church siya titira Mm-mm. at gagawin niya yung gawain ng Panginoon para makapagpatuloy din yung gawain ng iglesia. Paano yung pagkain nyo? Paano yung damit nyo? Yung mga pangangailangan nyo? Bali, sagot po ito ng church. Church po ang sumasagot. Okay. Then, ang gawain po namin ay, actually parang kami rin sumasagot eh. Kasi Bakit? kami rin po ang nagpapa-offering eh. Oo nga, sa inyo. Diba? Sa inyo bumabalik, ano? Opo. Kumukuha kayo ng offering para yun ang gagamitin pampakain sa inyo. So parang, Parang kami rin po. Kaya pala tama yung sabi nyo na parang ang paniwala dyan ay Opo, dahil yan ang sa inyo, nagiging biruan dyan. nagiging biruan dyan. Kasi foundational, first year, talagang minamaster nyo na kung paano kayo makalikom ng salapi. Ano? So, ibig sabihin, itong ating kapatid, hindi siya basta-basta member ng Pentecostal Missionary Fourth Watch. Siya mismo sa kanyang sarili ay kumbinsido siya na totoo at nabanggit nga niya na naniniwala siya ito yung totoong iglesia kasi nga po meron silang apostol. Mamaya Opo. pag-uusapan natin yan. Ano? So ngayon, binigyan lang natin ng background yung ating mga listeners kung ano ka ngayon, Opo. ano status mo sa Fourth Watch na talagang hindi ka rin basta-basta. So pag-aralan natin yung balik tayo sa mas nakaraan pa. Bago ka ba naging Pentecostal Missionary Fourth Watch, ano ba yung iyong religion dati? Ayan. Bali, actually ako po ay isang binyagan po sa Katoliko dahil ang aking mga parents ay Katoliko. mga Katolik. Okay. Then nung ako ay medyo magkaroon na ng isip, mga teenager na, Mm-mm. ang kinamulatan ko ng relihiyon ay JIL, Jesus is Lord Jesus Church. is Lord. Yan, pinangungunahan po ni Brother Eddie Villanueva. Mhm. Yan po ang kasalukuyang religion ng aking magulang. Doon pala sila na-convert from Kaya, Catholic. Ako rin po ay, syempre, yan na rin po ang aking kinamulatan. At nung ako ay mag-high school ay na-invite ako ng aking classmate na Iglesia ni Cristo sa kanilang pamamahayag. Mhm. Then, nung umatin ako ng pamamahayag nila ay napansin ko doon na ang ministro pag nangangaral ay tanong-sagot lang yung way ng pangangaral, nagtatanong at ang sagot ay kinukuha sa Bible. Kaya ang akala ko biblical talaga. ay biblical talaga kasi nakikita namin na binabasa ng ministro sa Biblia. Kaya yun yung dahilan kung bakit natawag yung pansin ko sa pananampalatayang yon. Kaya nung nakapakinig ako diyan ay sinimulan ko rin ang pag-aaral ng doktrina sa pananampalatayang yan at ang mga nakaakit sa akin sa pananampalatayang yan kaya nagpasya rin ako na umanib
sa Iglesia ni Cristo. Ako po ay naging Iglesia ni Cristo ng halos mahigit 4 na taon. Matagal din. Opo, pero ako po ay dumaan sa doktrina kasi kami pong mga JIL ay palabas sa kami ng Bible. Ang magulang ko ang nagmulat sa akin patungkol sa paglilingkod sa Diyos, sa pagkakilala kay Kristo. Pero noong ako ay na-encounter ko tong Iglesia ni Cristo ay meron silang mga kakaibang doktrina na sa una ay yun nga nagbigay sa akin ng dahilan kung bakit ginusto ko doon, kagaya halimbawa ng pagkakaroon ng iisang tunay na Diyos, ang Ama lang. Okay. Si Kristo ay tao sa likas na kalagayan. Ang Iglesia ni Cristo ang ililigtas sa araw ng paghuhukom. At si Ginoong Felix Manalo ang huling sugo. Kaya kapag hindi ka sumama sa organisasyong sinimulan niya, ay hindi ka pwedeng maligtas. Kaya 4 na taon mahigit na pinanghawakan ko ang pananampalatayang yon. Nag-akala rin ako na yan na ang totoo. Subalit noong tumatagal na, noong magli5 taon na ako, ay nakapagtrabaho ako dito sa may bandang Anonas, Quezon City. Yeah, Project 2. Project 2. Diyan po sa Project 4 ay meron po diyang lokal. At diyan ay isa ako sa napili na mag-aaral na rin sana ng pagkaministro. Ang tawag nila diyan ay magbebem. Isa ako sa napili kasi kami ay in-interview, then tiningnan ng aming kakayahan kung kami ba ay pwedeng maging ministro balang araw. Kaya noong pagkakataon na yon ay 4 na taon, pero habang tumatagal ako ay ako kasi ay collector ng pasugo nila eh. Yung official organ ng Iglesia ni Cristo. Collector, saan mo kinokolekta naman ito? Sa mga kapatid din, binibigyan nila ako ng mga pasugo. Then, siguro ang pasugo na naipon ko dyan ay halos lagpas kalahati ng katawan natin. Ba't mo ginagawa yun? Ba't mo kinokolekta? Kasi po ako ay parang deboto dyan eh. Talagang paniwalang ka. Dahil siguro po alam naman niya ng mga kaanib dyan na hindi karaniwan na ang miyembro dyan nagbabasa ng Biblia. Oo nga. Although wala namang official na sinasabing bawal magbasa ng Bible, pero kapag ka ikaw ay nagdala ng Bible dyan at nagbasa, para kang nerd. Bakit parang nerd ang magdala ng kasi Bible? Hindi karaniwan na ginagawa yan ng mga miyembro dyan. Actually, may strange. Makikilala kayo dyan na Iglesia ni Cristo. Pag tinanong mo yan sa Bible, alam ang talata. Pero pag binigyan mo ng Bible, hindi niya yung kayang hanapin. Okay, memorize. Ayun. Romans 16:16. Yun, alam Nahanap nila niya yan. sa Old Testament. Hahanapin niya. Uumpisahan niya sa Genesis. Kaya pagbalik mo, baka hindi niya pa nahanap yun. Ganun ko yan. Yun ang napansin mo doon sa Iglesia. Kaya ang ginawa ko, nagiging collector ako ng pasugo. Kaso, sa aking pagbabasa ng pasugo, para madagdagan din ang aking kaalaman, ay napansin ko diyan na habang tumatagal ay nagkakaroon ng pagbabago sa doktrina. Ganun ba? Opo, kasi nung napunta ako sa Anonas, Quezon City, ay naging kalihim ako diyan. Yung sa parang opisina yung trabaho mo diyan sa likod ka. Doon nakita ko yung mga lumang pasugo ng Iglesia ni Cristo na nakatambak na lang. Kaya pinagkukuha ko dahil syempre gusto kong mas madagdagan ng aking kalaman. Pero habang binabasa ko yun, napansin ko yung mga hawak kong pasugo na bago, nung ikinumpara ko siya, nagkakaroon siya ng pagbabago. Contradiction. Opo, parang gano'n na nga po. Ang isang halimbawa niyan, merong pasugo na sinasabi na ang binhi daw ni Abraham ay ang bansang Israel sapagkat yun ay lahi ni Abraham. Pero sa isang issue naman ng pasugo, sinasabi doon na ang binhi ni Abraham ay walang iba kundi si Kristo. Doon nagkakaroon ng pagbabago. Meron pang isang issue ng pasugo na hawak ko pa yan na ang sabi, hindi namin kailanman tinitindigan na ang ekspresyon na Far East ay malayong silangan na ang tinutukoy nito ay Pilipinas. Ganun? Opo, meron din ako niyan. Pero sa isang pasugo naman, ang sabi doon, ay alin ang malayong silangan, sagot ang Pilipinas. Ibig sabihin, merong kontrahan sa pasugo. Doon ako nag-umpisang magduda. Ikaw mismo nakadiskubre. Opo, na merong dahil kontrahan sa doon. nag-influensyan ka ng mga napanood mo. Basta ikaw talaga mismo. Opo, meron kasi kung yung ibang religion nakakakita ng kontrahan dyan, ako po mismo na miyembro. Dahil ako po ang merong pasugo eh. Ako ang merong issue niya ng pasugo na
ako po ay nakatitiyak na meron talagang mga pagbabago sa doktrina na yan. Ayun. So, nung makita mo yung mga contradictions, ano ngayon yung naging plano mo sa buhay mo bilang member ng iglesia? Okay. Bali, ang isa pa niyan, noong napansin ko na may kontrahan, unti-unti nang nabuksan din ang aking kaisipan na bumalik ulit sa pagbabasa ng Bible. At nung nagbasa na naman ako ulit ng Bible, ay napansin ko yung mga hindi tamang aral. Halimbawa, si Kristo ay taong-tao sa kanila, pero sinasamba. Oo nga naman. Sa Bible, parang hindi tama na ang isang nilalang ay Sasambahin sambahin. At ang katwiran kasi dyan sa pananampalataya niyan, Brother Ronald, ay kaya sinasamba si Kristo dahil ipinag-utos ng Ama. Pero ang Ama ba na dapat sambahin, mag-uutos sa isang hindi naman talaga dapat sambahin? Saka sasalungatin ba niya yung sarili niya? Sasalungatin niya ang sarili niya. Kaya doon nagduda na ako sa pananampalataya niyan. Pero bago ako umalis diyan, ay ipinakita ako pa sa aking mga kaibigan na Iglesia ni Cristo yung mga pasugo na nahawakan ko na kontrahan. Ipinakita ko sa kanila at ang sabi nila, kahit na ito magkakakontra, kahit na napatunayan mo to sa akin, hindi na namin magagawang umalis dito. Yun ang problema. Dahil dito kami ipinanganak, parang naging Katoliko. Hindi mo na pinakita sa mga ministro nila yan? Hindi po na actually nagkaroon po ako ng kinompronta ko rin po yan. Ito yung pinakahuli na doon na ako nagpasyang umalis. Ipinakita ko sa ministro sa lokal yung kontrahan ng pasugo, pero ang sagot niya lamang sa akin ay pag-aaralan niya. Ang ginawa niya, kinuha niya yung 2 pasugong hawak ko, pag-aaralan daw. Pero ewan ko kung hanggang ngayon pinag-aaralan pa eh. Hindi na sinole. Hindi na ho sinole, hindi na ho nakabalik sa akin. Bakit tinapon na yon? Yon, kaya diyan ako nagpasya na buksan mulit ang aking puso sa ibang relihiyon. Diyan ako muling Okay, so talagang wala na. Kumaga parang nag-decide ka na, hindi ito ang totoong iglesia. Ayun, so paano ngayon nakarating sa iyo yung, paano ka naman naging Fourth Watch, Pentecostal Missionary Fourth Watch? Actually ako po kasi may paniniwala ko na ang totoo, ang sa Diyos ay hindi matatalo yan. Kaya ako, mahilig ako manood ng debate. Nakapanood ako ng debate ng Pentecostal at noong nalaman ko na ito, medyo magaling to sa debate. Kaya sinubukan kong pag-aralan din yung doktrina nila. Ako po yung mismong umaten sa kanilang pananampalataya. Then winelcome naman ako doon ng mga kapatid. At after noon, nakipag-aralan ako at madali akong nakumbinse sa kanilang aral kasi halos same din siya sa Iglesia ni Cristo. May paniniwala sila na meron lamang isang sugo, sa kanila naman ay apostol. Iglesia ni Cristo rin ang kiniklaim nila eh. Parang ganun din po yun. Tapos kinikilala nila na sila lamang ang tunay na iglesia sa ating panahon. Although, hindi naman nila tuwirang sinasabi na ang mga protestante ay hindi sa Diyos. Pero kung ibabase mo sa kanilang doktrina, ay lilitaw na hindi talaga rin nila kinikilala na ang mga protestante ay sa Diyos sapagkat ang doktrina nila, kapag ang isang iglesia walang buhay na apostol ay hindi yan tunay na sa Diyos. Kaya logic lang po yan. Hindi nila kinikilala talaga na ang protestante ay tunay na sa Diyos. So ibig sabihin, naka-convince sa'yo sa Fourth Watch. Nakapanood ka ng debate na live. Sa YouTube Sa YouTube mo napanood. Tapos kumonta ka na sa kanila. And then na-convert ka ngayon sa kanila. Nagtuloy-tuloy po ako sa pananampalataya. Naging mas madali sa yung tanggapin kasi may similarities sa mga iglesia ni Cristo, no? May isang din sila sugo, tunay na iglesia. So, nung ikaw ay naging Pentecostal Missionary Fourth Watch, masasabi mo ba na nung time na yon ay mas tamang-tama ito kumpara dun sa iglesia ni Cristo? At masasabi mo ba na mas, kumbaga parang mas marami kang natutunan dito tungkol sa pananampalataya kumpara doon sa dati mo sa Iglesia ni Cristo? Opo, mas lumawak ang aking kaalaman sa pananampalataya niyan dahil diyan ay nagbabasa na ng Bible. Iyon ang maganda ron. Kaya diyan lumawak ang aking kaalaman at pinag-aralan ko rin ang mga doktrina diyan kagaya halimbawa ng pagkasugo ni Ginoong Arsenio Ferriol. Siya yung apostol. Opo, ang history niyan ay sa kanyang ikatlong araw at ikatlong gabi ng pagluhod sa pananalangin. 3 days, 3 nights din. Opo, ay nagkaroon, parang kagaya kay Felix Manalo rin eh. Okay. Nagkaroon siya ng pangitain, lumiwanag yung kanyang buong paligid at narinig niya daw ang tinig ng Panginoong Sukristo na inuutusan siyang mangaral. Then nagpakita na siya ng mga
talata sa Bible na katangian, na kung titingnan mo naman ay katangian ni Apostol Pablo. Oo. Katangian daw na yan ay lumalapat din daw sa kanya, kaya ikiniklaim niya na siya ay apostol. So, naniwala ka naman kagad doon. Opo. Nakumbinsi ka kagad doon. Nakumbinsi po ako doon, kaya nahikayat akong tumira sa chapel. Nag-sacrifice ako ng 1 year. After 1 year, ay pag nakitaan ka kasi, Brother Ronald, ng pastor na kakayahan para magpastor, ay niyaya ka nila na pumasok sa Bible school. Bali, titira ka pa ulit ng 1 year, tawag sa'yo doon ay probationary. Ano ba yung nakita nila sa iyo na kakayanan? Kasi parang nung kinuwento mo, yung ikaw ay dati sa Iglesia ni Cristo, Opo. parang gusto ka rin nilang maging ministro. So, pagdating naman dito sa fourth watch, ngayong ikaw ay fourth watch, ay nakita naman sila. Ano ba yung sinasabi mo na kakayanan na nakita nila sa iyo? Kaya parang gusto nila na mag-aral ka ng pagpapastor. Opo. Sa biyaya po kasi ng Diyos ay ako po ay mahilig sa doktrina. Ako po ay defender din. Ako ay mahilig magtanggol sa pananampalataya namin. Apologetics din pala ang Ayun. Kaya sa pangangaral po namin sa mga public places, madalas kami niya naharap sa mga tanungan. Isa ako sa mga sumasagot diyan, humaharap para ipagtanggol ang pananampalatayang yan. Pinag-aralan kong maigi yung doktrina at para alam ko kung paano siya sasagutin. Kumbaga parang naisasalang ka na rin pala sa mga informal debates, no? Opo. Diyan ay naranasan ko rin na maisali sa isang preaching contest. At ako ay sa aking unang pagsali, dahil nga yung mga sumasali naman doon, yung mga datihan na eh. Pero sa aking unang pagsali doon ay baguhan ka doon. Opo, nakuha ko yung 3rd place sa preaching contest noong camp. Kaya nung nakitaan tayo ng pastor na may kakayahang mangaral, may kakayahang magtanggol ng doktrina, marunong humarap sa mga public places, marunong din magpa-offering, ay nag-decide ang aking pastor na ipasok ako sa Bible school. Ayun. So para sa iyo isang karangalan, ano? Opo. Kasi yun naman talaga ang passion mo, di ba? Opo. Na gusto mo maging pastor. Opo. So sa iyong paglilingkod ngayon, siguro marami sa atin mga kaibigan na magtatanong, ikaw pala ay debater sa fourth watch at naniniwala ka na yan ang totoo, kaya nga ikaw ay nag-aral ng pagpapastor. Puntahan naman natin ngayon itong point na ito. Paano ka naman nagkaroon at paano mo na-discover naman ang Seventh-day Adventist? Mahilig kasi ako ng manood ng debate. Bali, yung debate po ni Brother, yung kinikilala nilang bishop, si Bishop Art Ferriol, ay dina-download ko yung mga debate niya. At ang isa sa mga debate na pinanood ko diyan ay yung debate ninyo po, ni Brother Ronald at ni Bishop Art Ferriol. Isa-isa ko siyang dina-download, part by part po 'yon. Kaya mahaba 'yon. Opo. Kaya nung pinaka-last part na dinownload ko, dun ko nakita yung parang bumaliktad ang pangyayari, kasi doon ay sa last part ay nakita ko na yung maliwanag na pagkapanalo ng Seventh-day Adventist. Pero kaya mo dina-download yung mga debate ni Art Ferriol dahil gusto mong matuto ng style niya. Opo. Gusto mong pag-aralan yung style niya kasi parang ang galing-galing, ang dami niya ng debate, no? Opo. Oo. Tapos kaya mo kinumpleto. Ba't hindi ba pinalabas sa inyo yan noong ikaw ay member pa? Opo. Ba't kailangan mo pang manood sa YouTube? Kasi po putol-putol lang pinapapanood sa amin. Kaya yung mga part lang na para bagang panalong-panalo yung fourth watch dyan. Pero nung bago mo pa i-download sa YouTube yung debate namin ni Art Ferriol, ay napanood mo na ba dati yan? Pinalabas sa inyong church yan? Napanood ko na po yan, pero nga yung last part ay wala. Wala yung last part? Opo. So nabitin ka? Opo. Kaya nung napanood ko yung last part, ang eksena nun ay doon ko napatunayan talaga na yung apostol nila ay hindi talaga apostol, kasi nung time na yon nandoon siya eh. Ang hamon ninyo, kung mababasa ninyo na ang natitirang Sabat ay ikapito. Nung nabasa ninyo, mapapanood niya sa camera, magkatabi ang silang dalawang magkapatid. Si Arsenio yung pero walang nagawa si Arsenio Ferriol diyan. Oo nga. Wala siyang nagawa. Kaya
alam ko kinabig na lang yan dyan ni Bishop Ozzy. Oo nga. Medyo hinahabol-habol niya, pero Actually, tapos na ang debate dyan. Parang hindi nga matanggap nung ni Arsenio Ferriol yun. Opo. Kinuha pa niya yung Bible sa kamay ko eh. Opo, yun. Makikita niyo yun sa video. Makikita niya sa Kinuha video. niya doon sa kamay ko. Sabi niya, Biblia ng Sabatista yan. Hindi siya mapaniwala. Ang Bible na hawak ko po't binasa noon New Jerusalem Bible. Ito po ay Bible translation ng Roman Catholic Church. Hindi po yun sa Adventist. Walang translation kasi ang Seventh-day Adventist Church. Kaya nung sabi niya, inagaw sa akin yung Bible, Biblia ng Sabatista yan, ginanon niya. Hindi niya, doon mo makikita, hindi siya totoong apostol. Ayun. Kung apostol siya, ba't nagkamali siya doon pa lang sa Bible? Opo, pinagmamalaki nila ang apostol, ang sulat ng apostol, ipinaliliwanag din ng apostol. Oo nga. Kaya kung talagang apostol siya, bakit hindi niya alam na yung natitirang Sabat doon sa 4:9 ng Hebreo ay Hebrews 4:9. ikapito Oo nga. at hindi unang araw ng Sanlinggo. Ayun. Kaya doon, nagduda na ako Ayun. na siya ay tunay na apostol. Parang na-disappoint ka nun. Kasi Tama ang po. purpose mo, kaya mo dinadownload yun, para makuha mo yung style, paano makipagdebate, no? Opo. Kasi siguro, pumasok din sa isip mo na, balang araw gusto mo maging debater ng Pentecostal Opo. Fourth Watch. Dinownload mo si Periol, kaya lang, hindi pinalabas pala sa inyo noon ang buo. At kaya ang ginawa mo, pinanood mo sa YouTube, buti na lang pala na-upload ko yun ng buo. Opo. Oo. So, nung na-upload yun, nakita mo, na-disappoint ka ngayon. Aba, talo ba dito? Talo po ang Fourth Watch po niyon. Kaya mula po noon, Napanood mo ba yan habang ikaw ay estudyante ng pagpapastor? opo, actually po pagka ang pinakatapos kasi ng pagpapa-offering namin yan at least hanggang 8. Kasi 8 to mga 9:30 ay pag-aaral na namin ng sarili yan, self-study na ng Bible student. Dahil alas 10 ay lights off na sa mga dorm po namin. Kaya doon ko po siya pinapanood. Nung napanood ko po siya, ay timing naman kasi may nakahilera po doon na isa pang picture ninyo nandun kayo Back to the Scriptures po yon. Doon sa mga channel ng YouTube. Opo, yon. Oo. Doon ako nagsimula na pag-aralan ang sabi ko bakit hindi tinalo yung doktrina ng Sabat patungkol sa ng Sabadista ng Seventh-day Adventist patungkol sa Sabat, bakit hindi nagawang talunin ni Ferriol. Kaya pinag-aralan ko kasi doon ako sa totoo paniniwala ko pag nasa totoo ka matibay yung doktrina. Dahil nababasa sa Bible. Tama, biblical siya. Kaya simulan kong pag-aralan yung doktrina ng Seventh-day Adventist. Pagkatapos po nun, parang great disappointment din sa akin yun yung pangyayari na yun. Oo nga. Kaya ang ginagawa ko sa time ng Bible namin, self-study namin sa dorm, yun kasi nga yung mga Bible students self-study nila, pero ang sine-self-study ko na nun ay yung Back to the Scriptures. Dina-download ko yung mga videos. Opo. Tapos pinag-aralan ko yung doktrina ng Seventh-day Adventist. Siyempre, pangunahin din yung kaligtasan. Oo. Kasi kahit anong galing ng doktrina, kung hindi sigurado sa Biblia yung kaligtasan, ay hindi ko rin masasabi na totoong pananampalataya yon. Oo nga. Pero nung aking pinag-aralan, napatunayan ko na sa tulong ng Back to the Scriptures na ang kaligtasan ay sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Kristo. Kaya ang sabi ko, ang Adventist kung ang pag-uusapan ay kaligtasan, ay nakakapasa sa pamantayan ng Biblia. And then pinag-aralan ko rin dyan yung 10 utos kasi pinagtatakaan ko yan, bakit ang Seventh-day Adventist sa dami-dami ng religion, naisip nga namin yan ng mga Bible student, mga bulag ba tong mga Seventh-day Adventist? Kasi ang paniniwala namin, ang 10 utos yan ay para lamang sa Israel. Kaya nagtataka kami, napakatagal na ng relihiyong ito, bakit hanggang ngayon naninindigan sila na ang 10 utos ay para pa rin sa panahong Kristiyano. Kaya pinag-aralan ko po siya. Then nung napag-aralan ko, ay sinubukan ko kung talagang matibay. Ang actually halos yung natutunan ko sa Back to the Scriptures, sinubukan ko lang itanong din sa aking kaklasmate. Sinubukan ko yan, nagtanong ako patungkol sa 10 utos. Sabi ko sa classmate ko, hindi ba ang sabi ni Kristo, ako'y naparito, hindi upang sirain ang kautusan, kundi upang ganapin at ipaliwanag. Then, sabi ko, di ba pag tinuloy mo yung konteksto na yun, makikita mo doon na ang itinuturo ni Kristo,
kapag binabasa niya yung nasa loob ng 10 utos, ay hindi niya pinabubulaanan, hindi niya Oo nga. sinasabing tapos na to. Oo. Kundi, kanya pang pinapalawak. Ang halimbawa niya yung patungkol sa pangangalon niya. Oo. Itinuro pa ni Kristo, ang tumingin lamang sa isang babae, Nagkakasala ka na. taglay sa puso ang mahalin na Pangangalan pagnanasa, ay nagkakasala ka na ng Pangangalan. pangalo niya. Ibig sabihin, hindi niya binabago, pinapalawak niya pa. Ipinapakita niya yung buong kahulugan nito. Samantalang sa inyong pag-aaral sa Fourth Watch, talagang tinanggal daw ni Kristo. Nilabag. Opo. Nilabag ni Kristo. Yun ang aral dan sa inyo. Opo. Pero pag si Kristo naman, bumabasa naman ng labas sa 10 utos, ay doon siya nagkakaroon ng pagbabago. Kaya napansin ko na meron siyang, sa 10 utos, meron siyang kakaibang treatment sa 10 utos. Yun ang itinanong ko sa classmate ko. Sabi ko, kung si Kristo naparito upang, hindi upang sirain ang kautusan, kundi upang ipaliwanag, bakit hindi natin sinusunod yung isang utos na kanyang ipinaliwanag? Oo nga. Halimbawa niyan, ang sabi ni Kristo, matuwid na gumawa ng mabuti Oo nga. sa araw Araw ng ng Sabat. Kung talagang naparito si Kristo upang ganapin at ipaliwanag at ipinaliwanag niya yung patungkol sa Sabat, bakit hindi natin to ginawa? Bakit hindi natin to sinusunod? Kaya, ang sabi naman ng classmate ko, pinako na nga sa krus, pinako. Okay. Yan ang paniniwala dyan. Pero sabi ko, di ba sabi naman ni Kristo ay hanggang sa mga wala ang langit at lupa, ang isang kudlit O tuldok. o tuldok sa kautusan ay hindi mawawala. Oo. Kaya, doon ako nagduda. At sa kalagayan yan ay, actually, na-office po ako dyan. Napatawag ka. Opo, napatawag ako Sino dyan nagpatawag sa iyo sa office? sa office. Bali, nung ako ay napatawag dyan, ay nasermonan ako dyan, nasabon ako ng banggitin ko na rin ba? Sige. Ni Bishop Art Ferriol. Yan. Bali, ang sabi kasi sa amin, na kami ang future na magpapastor. Oo. Kaya hindi kami dapat na nagpapahikayat o naniniwala sa ibang katuruan. Okay. Siyempre, obvious naman, ang religion lang naman na karaniwang sumusunod sa 10 utos Adventist. Kaya siguro, doon nalaman nila talaga na ako ay nag-aaral ng doktrina ng Seventh-day Adventist. Pero nagtuloy-tuloy pa rin po ako pagkagabi sa dorm po namin. Pagka lights off na, ang ginagawa ko ay, kasi double deck kasi yun ako po yung nasa taas. Bali ang ginagawa ko, nagtataklob ako ng kumot. Tapos doon ako nanonood sa cellphone ko ng aking mga i-download. Ang pinakahuli kong pinag-aralan po dyan, sa aral ng Adventist na nagpakumbinsi sa akin, ay yung patungkol naman sa Remnant Church. Saan mo napanood yun? Ayan, sa Back to the Scriptures din po. Yung series. Dinownload ko po siya. Matapos kong pag-aralan yung patungkol sa Sabat, pinag-aralan ko rin yung patungkol sa Remnant Church. Doon nakumbinsi po ko na ang tunay na iglesia ay hindi kailanman nawala o naitalikod. Kundi ito ay nagpatuloy. Bagaman merong naipapatay, merong tumalikod, pero hindi sila nalipol. Nagpatuloy sila at binabanggit nga base sa pag-aaral na napanood ko po sa paliwanag nga po sa Remnant Church, merong nalabi. Hindi sila nawala. At yung katangian nito ay sumusunod sa kautusan ni Kristo. Kasamang 10 utos at meron din kahit nga po yung panahon ng paglitaw, 'di ba? Tinalakay din po doon at ganun din yung prophecy ni Daniel, mauunawaan nila. At doon din ay merong gift of prophecy. Kaya doon nakita ko na yung katangian ng Remnant Church, yung natitirang iglesia sa ating panahon na pinatutunayan ng Biblia, hindi lamang puro history sa iglesia ni Kristo kasi Biblia daw, pero pagka bumanggit ng Pilipinas, hindi naman nila kayang basahin sa Biblia. Puro history. Pero yung sa Back to the Scriptures ay napanood ko na Bible talaga. Kung bumabasa man ng history, una muna sa Bible. Saka na lang sinusuportahan ng history para mapatunayan. At doon nga nakita ko na yung katangian ng Remnant Church ay taglay po ng Seventh-day Adventist. So napakalaki ng tulong pala sa iyo ng programang Back to the Scriptures. Napakalaki po. Yan ang ginamit ng Panginoon. At totoo niyan na isa ka sa mga na-convert din Opo. through the video presentations, lalo na yung series na part 1, 2, and Opo. 3.
yung tunay na iglesia. Marami rin po dyan na nag-testimony, nag-testify na talagang nasumpungan nila yung tunay na aral ng Diyos sa pamamagitan ng ministeryong ito. So ngayon, nung ikaw ay nabanggit mo kasi, pagkagabi nagtatalokbong ka. Oo, hindi ka naman nahuhuli. Wala naman nakakahuli sa'yo, no? Kaya nasabi mo na sinumbong ka ata ng classmate mo kasi parang napansin nila, iba na yung aral mo, pang sabadista na. Opo, yan. Kaya pinatawag ka sa office. So nung pinagalitan ka at kinausap ka ni Art Ferriol, anong sabi sa'yo? Bukod sa binawalan ka, meron ba sa'yong binigay na warning? Yan po, ang balak po sa, kasi karaniwan naman po yan kapag may mga kaso sa kanila, ay kung di ako nagkakabali parang sa Palawan ata, dinadala po yun doon para gawing taga-tanim ng palay. From pastor to magsasaka. Pambira, magpapastor ako pero mukhang yun ang pag-aaralan ko. Kaya parang didisiplinahin ka. Kaya December 15 yun, kung di ako nagkakamali, ay nag-message na po ako sa inyo noon. Bali, napanood ko kasi yung testimony ni nung dating ministro. Brother Eddie. Yun, na nag-iglesia ni Cristo. Kaya doon, naglakas loob na ako na mag-message po sa inyo. Ayun. Na biyaya naman ng Diyos ay hindi naman ako binaliwala ni Brother Ronald. Tinulungan tayo, nangako siya na gagawa siya ng paraan para maalis ako sa pananampalatayang iyon. Kaya biyaya ng Diyos noong December, siguro December 17 ata kung daw nagkakamali, ay nagkita kami. Parang pumunta pa ata muna ako dito no. Sumadya po ako dito noon. First time tayo nakita no. Ayun, first time po. December 25. Ayan. Tapos nung December 27 ay sinundo na ako nila Brother Ronald. Biyaya nga, bless na bless ako dahil na hindi lang si Brother Ronald yung nakita doon, kahit si Brother Richard Thompson. Si Brother Johnson. Sino po? Brother Johnson. Ayun, si Brother Johnson Amekan. Yan, si Brother Johnson ay si Brother Richard Thompson ay idol ko rin yun sa debate. Kasi yan sa mga nakalaban ng Iglesia ni Cristo. Yan yung nakita ko na si yung debater ng Iglesia ni Cristo. Si Ventilasyon. Si Ventilasyon, iniwas-iwasan niya yung tungkol sa kay Tomas. Litaw na litaw doon na tagilid talaga. Tagilid si ano doon. Kaya nakita ko na si Brother Thompson ay isang magaling na at debater. Nabanggit pa rin na si Brother Eddie ay kumbaga parang sa pamamagitan ng testimony niya parang naglakas ang loob mo. Hindi mo rin na-realize, Brother Ray, na maraming nanonood tayo ngayon. Ito yung mapapanood. Marami rin siguro na magiging gagamitin ng Panginoon ang testimony mo ngayon para sila ay maglakas din ng loob, no? Ako'y naniniwala na marami na mga tagapakinig tayo ngayon na hindi pa natin kasama sa pananampalatayang Seventh-day Adventist ang makakasumpong din ang katotohanan na kagaya mo. Ngayon, nabanggit mo na ikaw ay disiplina. Pero meron ka rin nabanggit one time na nababalitaan mo nung ako ay, kasi mga kaibigan, ang inyong lingkod last year ay naanyayahan na pumunta sa Qatar. Sa Qatar United. Sa Qatar, sa Middle East. Kasi nga meron doon na isang pastor ng kasama nyo, Fort Watch, na sharing lang naman sana ang magiging pangyayari ng ating mga layman na Adventist dun sa Qatar. Kaya lang, yung pastor nyo, kasi ang turo sa inyo, talagang tinuturuan kayo ng debate, no? Hindi marunong mag-sharing. Ang ginawa na debate style. Kaya inipit-ipit yung ating mga kapatid. So, na-challenge yung mga kapatid, nag-ambagan sila at in-invite ako ron para harapin sa debate yung pastor. Kaya lang, yung pagdating ko ron, hindi na nagpakita, hindi na ang balita, kaya ako pupunta ron, ang balita kasi sa akin, ay magkakaroon tayo ng parang debate doon sa Qatar at mag-i-import din daw ang Pentecostal Missionary Fort Watch ng debater nila. So, ine-expect ko na kung hindi si Art Ferriol ang makakaharap ko ron ay si Bishop Ossie. Si Ossie Kelyaw. So, andun po kami, nag-aantay. Hindi na po namin makakontak yung pastor. Parang, ewan ko, hindi ko alam kung anong dahilan. Pero, gumastos po ang mga kapatid natin doon para ma-visahan tayo, mapamasahihan. Mahal kaya yon.
Sa madaling Parang- salita, nagpunta po kayo doon. Andun po kami. Mm. Nagpunta po kami. At bukod doon, meron po sana kaming sharing with Muslim kay Ibrahim Romas, pero hindi rin natuloy. So, ito ngayon ang focus natin. Nabalitaan nyo ba yun sa inyo, dyan sa Pentecostal Fort? What yung nangyari na yun? Opo. Ba't di natuloy? Nabalitaan po, ang nagkwento pa po niyan ay yung kinikilala nilang apostol, Arsenio Ferriol. Pero ang kwento sa amin, yan nga po ay dyan sa magkakaroon dapat daw ng debate sa pagitan ulit ng Seventh-day Adventist at saka Pentecostal Missionary Church of Christ in the Fourth Watch. Pero iba naman yung version ng sa amin, yung kinuwento sa amin. Ano naman yung kwento Iba sa na inyo? ang kwento sa amin. Ang kwento naman kasi sa amin, yung isa daw pastor ng Adventist ay nung nakipag-ayos daw patungkol sa debate nga, sa nasabing debate, at nung ipinadala na yung debater ng Seventh-day Adventist na ihaharap, ang sabi daw ng pastor na yon na ihaharap daw ay sabi, labanan na natin yan. Yun ang pagkakakwento ni Arsenio. Pero yung pastor ng lokal daw sa Qatar ay sinasabi na wag nating harapin na yan, wag na. Pero makulit daw sabi, nandito tayo, labanan na natin. Pero nung sinabi ng pastor daw sa lokal na sabi, bahala ka, si O.C. Quillaw ang makakalaban mo. Ang naging sagot daw ng ihaharap sana daw na debater ng SDA, ang sabi niya, ay ganun ba? Sige, wag na lang. So parang lumalabas, natakot yung mga Ayun, Adventist, umatras. parang natakot, hindi lang yun, parang pinalitaw pa nila na yung debater na ihaharap ng Adventist ay natakot nung nalaman na si Bishop O.C. Quillaw yung ihaharap. Kaya yun po yung version naman na ikinwento sa amin. Kumbaga, yung version nila, parang lumalabas sila Opo. yung bida. Pero ang totoo niyan, mga kapatid, ako nga po masaya na nakapunta ron sa Qatar dahil matutuloy yung debate ng Fourth Watch na matagal nang nire-request ito ng mga kapatid na Adventist na magkaharap kami Apa. at si O.C. Quillaw na sa isang maginoong debate. At ako, gustong-gusto ko rin niya, kaya nga ako pumunta ron diyan ba sa inyo, ano ba ganun din ba ang pananaw nila? Meron ba silang wish or dream match, kumbaga? Yan ang inaabangan po diyan na kung maghaharap mulit ang Seventh-day Adventist Church at ang Pentecostal ay ang hinahantay nila na magharap ay si Bishop O.C. Quillaw. at saka si Brother Ronald Obidos. Yan ang pinaka inaabangan na Pati sa inyo, sa Fourth Watch. Opo, yan ang inaabangan kung kailan maghaharap. Pareho sa Fourth Watch at sa Adventist. Oo. Opo. So, kaya lang, yun nga, yung version sa kanila, mga kaibigan, lumalabas na umatras daw. Opo. Ako doon. Ako nga po doon nag-aantay. Kung aatras lang at alam kong si Quillaw ang pupunta ron, hindi na ako pupunta ng Qatar. Pero pumunta na po ako doon, kaya lang, wala ako nakita kahit kuko ni Quillaw. Hindi ko nakita ron. Kahit anino niya, hindi ko nakita Nawala na nga yung pastor na contact natin. Sa madaling salita pala, baliktad. Baliktad po ang Siya nangyari. pa lang hindi lumaban. Sila ang wala. Mm. Yung gustong lumaban, andun na po ako nag-aantay. Kaya lang, nung nalaman namin wala na, hindi mangyayari, great disappointment po. Pero ang ginawa namin, yun na lang, nagpatuloy ng Bible study. So, Opo. ang totoo niyan talaga ay andun tayo, ready po tayo. At kaya lang, sila ang hindi na nagpakita yung mga Fourth Watch. So, ngayon mo lang din siguro nalaman yun. Opo. Oo. Ngayon ko nga lang po din nalaman Oo. nung sinabi niyo po sa akin na yun pala ang tunay na pangyayari patungkol po doon. Oo. Kaya yan po, no, sana ay hindi naman tayo nagsasabi na sila naduwag, natakot. Baka meron ding ibang dahilan. So kung yan ang wish ng Pentecostal Fourth Watch members, si O.C. Quillaw at ganun din ako, ay magkaharap sa isang maginoong debate, maganda naman, matuloy. Para lang sa ganun ay mag-grant yung mga wish nila. Wala namang masama doon. Abangan din po namin yan. No, abangan talaga ng marami yan. At hindi naman tayo naghahamon. Kumbaga parang this is just parang wish lang natin. So ngayon, dahil ngayon naririto ka na, Opo. kamusta naman ang iyong relasyon sa mga Seventh-day Adventist, sa mga kapatid? Kasi ngayon ikaw ay, hindi na natin sabihin kung saan sinong kumukupkup sa iyo ngayon. Opo. Kasi baka sundan ka ng mga Fourth Watch doon
andyan ka ngayon sa ating poder, kumbaga, ng mga Opo. Seventh-day Adventist. Kamusta naman ang progress ng iyong pag-aaral sa Biblia? Kamusta ang iyong relasyon sa mga kapatid nating Seventh-day Adventist? Ay, biyaya po, habang tumatagal po ako sa pananampalatayang ito ay lalo kong napipil at nadadama na nasa tunay talaga akong pananampalataya. Dati kasi nakumbinsa ko na ako'y nasa tunay na iglesia sa pamamagitan lang ng YouTube, Back to the Scriptures. Pero iba pa rin talaga yung nakikipag-aralan ka mismo. Kasi doon actual ka na nagtatanong. Sa kasalukuyan ako po ay dumadaan sa proseso po ng bautismo. Oo. Bali ako po ay inaaralan ngayon ng 28 fundamental beliefs Yes, ng oo. Seventh-day Adventist. At ang kasalukuyang nagdodoktrina sa akin ay si Brother Nelvin. Asa mo si Brother Nelvin? Brother Nelvin, Yan. pakita ka. Hindi ka kilala rito eh. Yan po ang bali Sige, nagdodoktrina sa akin. tawagin natin si Brother Nelvin. Yan. Brother Nelvin, ikaw pala ang nagdodoktrina sa ating kapatid. Yan po si Brother Nelvin. Makikita nyo. Siguro hindi nyo pa kilala, no? Dito ka para makita. Yan, si Brother Nelvin. Kamusta naman ang inyong pag-aaral, Brother Nelvin? Okay naman po. Ito pong Bible student natin, ito yung isa sa mga special Bible student natin sa Arcilas kasi napakadami niyang tanong, Kuya Ronald. Oo. Na-challenge ka ba? Opo, na-challenge din ako. Kailangan mo magbasa kasi. Adami niya mga tanong. Oo, kasi ano siya eh, talagang palasuri siya. So, Opo. kailan kayo nag-aaral ng Bible? Halos araw-araw po. Praise the Lord. Kasi magkatabi lang po kami sa higaan. Oo. So, kamusta naman? May potential ba siya na pagka siya ay nabautismohan na ay maging pastor din? Opo, may potential po siya. Kasi madali po siyang makaintindi ng talata Oo. at saka ng doktrina. Madali niya nakakabisado yung mga Bible text at saka Yan. punto. Amen. Konting paliwanag mo lang, naiintindihan niya agad. Tapos, masipag siya magbasa, Kuya Ronald. Ayun. Pagtapos namin mag-Bible study at bago kami mag-Bible study, nakita ko talagang nagbabasa siya. May lalabas akong libro, gusto niya, sinusuri niya na agad kung anong title ng mga libro binabasa ko. Napaka-bookish niya, no? Opo. So, ibig sabihin, talagang nag-decide na siya si Brother Ray na magpa-baptize. Opo. No? Nag-decide na siya. Ngayon po, sa January 28, dito po sa fellowship dito sa, bangkitin ko po, sa Sige. Krami, ay magkakaroon po ng mass baptism po. January Diyan sa 28. crusade ni Pastor Eli Magtanong. Ayun. So, isasabay na natin siya doon. Opo. Okay. So, talagang yun ang time na siguro at that time ay talagang lutong-luto na siya sa doktrina ng Seventh-day Adventist. Opo. Oo. Pati ikaw naluto ka rin sa doktrina ata. Naluto. Nasunog na. Sunog na. Oo, natutong ano. So maraming salamat Brother Nelvin sa iyong tulong. At paminsan-minsan nagte-text din naman siya sa akin. Opo. Nagtatanong Kino-confirm din siya. niya kung tama yung Sagot mo. tinuturo ko. Oo. Nag-harmonize naman yung sagot natin. Kasi baka, siyempre, mas mapanuri itong kaibigan natin. Hindi siya basta-basta naniniwala sinisigurado rin na niya. kung ano lang sinabi mo, yun na agad. Hindi, talagang sinisigurado niya. Kaya nga lumabas siya sa kabilang relay kasi talagang sinusuri niya. Nagsusuri talaga siya, Kuya Ronald. Yeah, ito may tiwala naman ako kay Brother Neville kasi ito yung nag-aaral ng sa AUP, di ba? Graduating ka na nga, ano? Opo. So, graduating na po siya kaya talagang akampante ko na marami kang matutunan diyan sa ating kapatid na yan. At salamat sa iyong pag-alalay. At andito rin si Praise God Brother po. Karsten. Opo. No, hindi lang natin nakita. So, balik natin dito kay Brother Ray, no? Brother Ray. Sige, Brother Melvin. Thank you po. Salamat ha. Okay, so ngayon, ano ngayon ang iyong plano? Ano ngayon ang iyong naiisip na gagawin mo habang ikaw ay malapit ng bautismohan? Ano yung naiisip mo? Ano yung plano mong gawin baka ikaw ay nabaptize na as a Seventh-day Adventist? Yan nga po na napag-uusapan din namin. Sabi ko nga doon nga sa dating kinilala ko na tunay na pananampalataya na inaakala kong tunay na sa Diyos ay nagnasa ako na maging pastor. Sabi ko, mas lalo siguro dapat ganun din dito sa Seventh-day Adventist. Yamang ito po ay talagang ayon sa Bible ay ito yung remnant church. Yes. Ito yung natitira na inilagay, sabi nga sa paliwanag din sa Back to the Scriptures, hindi itinayo itong Seventh-day Adventist para mag-angkin na sila lang ang totoo, Oo. sila lang ang maliligtas, kundi itinayo ng Diyos itong remnant church upang dito dalhin magsama-sama Tama. ang mga tupa ni Kristo. Biyaya ng Diyos at bago nga matapos ang taong ito ay
ay isa ako sa kinahabagan ng Diyos na Amen. tupang dating naligaw ay makabalik sa tunay na pananampalataya. Bagong taon, bagong relihiyon. Opo, kaya kung loloobin ng Panginoon ay matapos akong bautismuhan at pwede na, ay makapag-aral din tayo ng theology Yes. sa pananampalatayang ito, at tayo rin ay maging kabilang sa mga tao na nagtatanggol din sa pananampalatayang Yan. ito. Amen. Alam nyo, makakaasa ka, naniniwala ako na ang iyong dream na pagka ikay nabaptize ay ikaw yung magpapastor. Napakarami ho tayong mga viewers, mga listeners ngayon sa Back to the Scriptures na sigurado willing na mag-sponsor sa iyo. No, mga kapatid, kung kayo po ay na-touch po sa napakagandang testimony ng ating kapatid ni Brother Ray, siya po ay willing at gustong mag-aral ng pagpapastor. Pero siyempre, para mag-aral ka, walang libre. Opo. Kahit paano merong tayong mga expenses. So, kailangan po natin ng sponsor. Ano? Kung sino po sa inyo ang may na-touch ang inyong puso na tulungan itong ating kapatid para makapag-aral ng pagpapastor saan man, sa AUP man or sa NLAC, ay ngayon pa lang, ay ipanalangin nyo na sa Panginoon. Kung sino sa inyo ang gusto magpagamit, kami rin po ay dumadalangin na isa sa inyo ay gagamitin ng Panginoon para po naman makatulong sa pag-aaral, pagpapastor. Darating ang panahon pag naging pastor yung ating kapatid na ito, siya po ay magiging blessing po sa ating mga churches. Amen po ba? Loobin nawa ng Panginoon. Loobin ng Panginoon yan, Brother Ray. At ako'y naniniwala na malaki ang iyong mararating. At meron nga po akong panukala na pagka ikaw ay nabaptize na, kabisa at naging Adventist ka na talaga, ay isasama kita dito sa ating mga segment dito sa Back to the Scriptures. Ikaw naman ang magiging blessing na mapapakinggan ng mga taong naghahanap ng katotohanan. No? Biyaya po ng At ikaw ang Diyos. gagamitin ng Diyos na maging instrumento para sila naman ay madala ng Panginoon Opo. sa kanyang tunay na iglesia. Di ba? Amen. Oo. So, bilang panghuli, Brother Ray, meron ka bang gustong sabihin or appeal sa ating Opo. mga viewers, lalong-lalo na doon sa mga dati mong kasamahan sa Opo. Pentecostal Missionary Fourth Watch na maaaring nanonood ngayon? Apo. Bali po, siguro masasabi ko dyan sa mga classmate ko rin at yung iba pang mga Bible student na alam ko naman na sa pananampalatayang yan ay nararamdaman nyo rin yung kakaibang galawan dyan, kagaya ng malabis na pagpapa-offering. Ang mga tao ay halos galit na. Kung tayo naman, nag-aaral naman tayo ng Biblia, kahit sa history, pinag-aaralan natin at hindi nyo mababasa sa history na ang Kristiyano inusig dahil sa pera. Kaya dyan siguro, dyan magpasimula na pag-aralan nyo muli. Hinikayat ko kayo na panoorin nyo rin yung last part yung napanood ko. Kayo po yung humatol. Kung yung kinikilala nyong apostol dyan ay may nagawa ba noong tinalo sa debate yung kanyang kapatid na si Art Ferriol. At sa mga dati ko namang kasamahan na Iglesia ni Cristo, ay siguro masasabi ko na pag-aralan nyo rin muna ulit yung doktrina dyan. Hindi ko mo bumubuklat ng Bible, ay totoo na. Kundi mas lawakan nyo pa yung pag-aaral kasi makikita nyo naman dyan, siguro po kung kayo po ay nakatira malapit sa kapilya ng Iglesia ni Cristo, ay mapapansin nyo ang hindi gawaing Kristiyano dyan. Halimbawa na lang, bago ang pagsamba nila, makikita nyo na umuusok yung labas ng kapilya nila kasi ang mga miyembro dyan hindi pinagbabawalang manigarilyo. Isipin nyo na lang po ito, ang tunay na relihiyon ba ay hindi man lang ituturo. Isipin mo, alam ang kaligtasan daw, pero yung pag-iingat sa katawan, yung paninigarilyo lang, hindi alam na bawal sa Bible. Yan, dyan lang magdududa na po kayo dyan. Kaya sana po ay suriin yung muli ang aral dyan. Ako naniniwala ako na bago dumating ang Panginoong Kristo ay tatawagin niya ang kanyang mga tupa. Biyaya nga ng Diyos, isa na tayo sa natawag at nailagay sa isang tunay na pananampalataya sa Remnant Church. Nawa ay loobin din nawa ng Panginoon na ang mga kasama ko diyan, dati kong kasamahan ay kahabagan din ng Panginoon, suriin nila ang aral at suriin din nila ang aral na itinuturo maging dito sa Back to the Scriptures. Dito kasi ako nagsimula at naniniwala ako na
maraming katotohanan ang mapupulot nila sa programang ito. Amen. So ano yung talagang, siguro may mga nakikinig ngayon na gusto magtanong, ano ba yung napag-convince sa'yo? Sa Opo. dinami-dami pa ng relihiyon, ba't Seventh-day Adventist pa ang pinuntahan mo? Opo, yun nga po. Dahil nga po, Ano yung doktrina ng Adventist na nakakonvince sa'yo? ayan, bali, ang isa po diyan ay, yun nga, yung remnant church, yung kaligtasan, ang Kristiyano ay sumusunod sa 10 utos. Ito lamang ang tanging pananampalataya na naninindigan na ang 10 utos ay aplikable pa sa panahong Kristiyano. Yan, at naniniwala rin ako na base sa aking, hindi kasi masasabi ng ibang relihiyon na yan ay binayaran lamang. Oh, O baka kaya- sabihin nila, inofera na naman Oo, kita. ako din, Parang may sinabi sila noon kay Brother Eddie Oo. Sugita na, nako, binayaran lang, ang laki daw ng binayad ko kay Brother Eddie para mag-transfer from iglesia to dito. Sabi ko, paano ko mababayaran niya sarili ko ng bill, di ko mabayaran. Bayaran ko kaya ministro. kaya yun Oo. po, bali hindi nila ako pwedeng maakusahan na ganun dahil ako Mm. ay dumaan talaga sa pagsusuri. At kung siguro sabihin ng iba na ako ay hindi talaga fourth watch. Oo. Baka kasi sabihin nila ay parang baka mamaya nagkukunwari lang yan, hindi talaga. May dala ho ako dito. Ito Ayan, po ay ID. ID ko po ito. Yan, kahit hindi na to makita sa picture yung ID, makita lang yung lace. Yan, alam na agad na Bible student ako kasi kilala nila yan eh. Oo. Yan, ito po ang katunayan na isa ho akong Bible student ng Pentecostal Missionary Church of Christ. Bali, bakit ako nandito? Bakit ako naniniwala na ano yung nagpaakit sa akin sa pananampalatayang ito? Una, ito kasi ay mayroong totoong kaligtasan na itinuturo na base sa Bible. At naniniwala ako na base sa pananampalatayang ito ay ang 10 utos ay sinusunod at ito yung remnant church, yung natitirang nalabi at siyang tunay na iglesia sa ating panahon. Okay, kumbaga parang bilang appeal ay sa iyong mga kasamahan, Opo. parang sinasabi mo nga na yung iyong pagpili dito ay hindi ka tinutukan ng baril, Opo. hindi ka inalok ng pera, Opo. o kung ano naman, kundi ito'y sarili mo, kusa mo. Dahil ikaw mismo ay nag-aral ng Bible, ikaw mismo Opo. nagbasa ng Bible, Tama po at kayo dyan. nakinig ka. At napakinggan mo, tinignan mo sa Bible, at yan naman talaga yung tamang paraan, mga kapatid, mga kaibigan, para matanggap nyo kung ano yung totoong aral ng Panginoon. Kasi kung makikinig lang tayo sa mga ministro, mga ngaral natin, hindi mo man lang tinitignan sa Bible kung tama ang sinasabi, Opo. ay maaring madaya tayo. Kaya nga po, hindi nakapagtataka. Marami ang mga hindi, kumbaga, marami pa rin diyan na mga membro sa ibang mga pananampalataya na pagka nakapakinig talaga ng tunay na aral at naging bukas ang inyong isipan at ang inyong puso at hindi kayo natatakot na i-challenge ang inyong faith, mga kapatid at mga kaibigan, read your own Bible, tingnan nyo kung nasa Bible ba. Opo. Lalo na yung Sabat, di ba? Opo, yan. Napakaliwanag po, no? Hindi naman kung tutusin mahirap humanap ng tunay na pananampalataya. Tsaka napag-usapan yung ibang doktrina, yung Sabat muna, yung pagsunod sa Ten Commandments. Opo. Sinasabi rin ng iba na they believe in the Ten Commandments. Pero ang totoo niyan, sinasabi naman karamihan, wala na yung Ten Commandments. Pero ang talagang ayaw lang nila, brother Ray, dyan, yung ika-4 na utos. Opo, yan. No? Yun lang Eksakto naman eh. po dyan. Kahit nung ako'y Iglesia ni Cristo, sinasabi nila na ang 10 utos ay pinako na sa krus, pinalipas na, ang sinusunod na ay bagong kautusan. Pero kung titingnan mo sa kabuuan, kahit sa fourth watch, itinuturo pa rin naman talaga dyan yung siyam. Oo nga. Pero yung Sabat, pero para siguro nilahat na. Ayun na nga po. Siyempre, hindi naman sila papatay, hindi sila magnakaw, Opo. hindi sila magsisinungaling. So, ang talagang ayaw lang na talaga yung ika-4 na utos. At Opo. nabanggit mo nga na karamihan ng mga nagsasabi na hindi na dapat sundin ang Ten Commandments kasi ipinako na sa krus. Alam niyo mga kapatid, mga kaibigan, kung talagang inalis na ni Kristo ang 10 utos, hindi na niya kailangan magpapako sa krus. Ayun. Tama po. Alam mo, brother Ray, kung bakit? Bakit po? Kasi kaya naman siya napako sa krus kasi sa paglabag natin sa kautusan, Tama po. ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Kaya siya namatay. Ngayon, kung madali lang naman palang alisin na yung utos at palitan, hindi na niya kailangan mamatay. Tama. So, the fact na namatay si Kristo ay naniniwala siya sa validity ng Ten Commandments.
Opo. No? Opo. Nung namatay siya sa krus, ang napako yung kasalanan, hindi yung Ten Commandments. Di ba? Kasi kung yung Ten Commandments ipapako mo, anong kasalanan ng Ten Commandments? No? Ang dapat ipako doon yung nakalabag sa Ten Commandments. And the fact na ang ating Panginoon ay namatay at willing na ibinigay ang kanyang buhay sa krus, ibig sabihin, meron pang Ten Commandments, kaya nga siya namatay. Amen. Kasi sabi nga sa unang 1:3-4, di ba, Brother Ray? Opo. Ano po ang sabi rin ang kasalanan ay paglabag Sa sa kautusan. kautusan. Kaya namatay si Kristo, nilabag natin ang kautusan. Ngayon, kung madali na lang pala na si Kristo ay labagin ng kautusan at alisin, hindi na niya kailangan mamatay. Nalibre pa siya sa kamatayan. Hindi pa siya nag-suffer. Di ba? Kaya nga kung walang kautusan, therefore walang kasalanan. Opo. So dapat wala nang kasalanan ngayon. Opo, kasi wala na daw yung kautusan. Dapat nagkakasala pa tayo. Ibig sabihin, nandun pa kasi ang Andun kautusan. pa ang kautusan. At kung walang kasalanan, wala rin biyaya. Ba't may biyaya tayo? Kasi Tama. may kasalanan, may nilabag na kautusan. Bakit merong biyaya? Kasi merong Kristo nagbibigay ng biyaya. At si Kristo yung namatay sa krus. Ba't tayo nagsisimba? Kasi nga tayo makasalanan. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, hindi ho nawala yung Ten Commandments. Kaya napaka-blessed po ng itong taong ito kasi siya mismo na-discover niya sa kanya sarili with the help of the Holy Spirit. Praise God. Tinulungan ka ng Holy Spirit, Brother Ray, para talaga ikaw mismo sa iyong sarili makita mo yung katotohanan. At ako'y naniniwala na marami pa hong mga tao dyan ngayon, kagaya ngayon na nanonood dyan sa inyong screen, sa maaaring sa internet, sa YouTube o sa Facebook. Kung kayo po ay yung tao na hindi pa nakasumpong ng liwanag ng katotohanan kagaya ng nakita ni Brother Ray na in-explain niya sa atin ngayong gabi, ay baka tinututulan na po natin yung pagtawag ng banal na espiritu. Baka kumakatok na po sa inyong puso ang Panginoon at sinasabi, kapatid, alam mo na kung anong tama. Bakit pinagmamatigas mo pa ang iyong puso? Bakit hindi mo ibigay ngayon sa akin ang iyong buhay nang maranasan mo yung tunay na kaligtasan? Di ba? Kaya yan po ang hangad ng Back to the Scriptures, Brother Ray. Opo. At nabanggit mo nga na marami kang mga libro, mga referensya. Okay. Kaya mga kaibigan, sa mga susunod na series natin, kaya nga itong year 2017, ang Back to the Scriptures ay marami pong mga bagong mga magagandang paksa para sa inyo. Hindi lang sa radyo, ganun din po sa TV, sa Hope Channel, no? Tapusin lang po ninyo yung 13 series at pagkatapos may mga susunod kaming series. Pero sa radyo po, tuloy-tuloy po tayo. At darating ang time, Brother Ray, na i-discuss natin isa-isa yung doktrina ng Fourth Watch. Opo, opo. Kasi na-expose na natin yung INC, na-expose na natin yung ADD, na-expose na natin yung mga dispensationalist. Yung sa Fourth Watch, hindi masyado, no? Opo. Kasi bigyan din natin pansin to, pag-aralan natin yung kanilang sukatan, paano naging apostol, ito si Arsenio Ferriol. Gagamitin ka ng Panginoon dyan, Brother Ray, sa Back to the Scriptures. Kaya yung makakapanood na magiging episodes natin ay tiyak na mabibless din, no? Pag-aaralan din natin yung kanilang tinatawag na pagtuturo tungkol dun sa yung kanilang paniwala tungkol sa, kasi sila Pentecostal, ibig sabihin meron silang speaking in tongues, Opo, meron yan. silang mga healing. Ano masasabi mo ron? Parang lokohan eh. Bakit naman? Kasi sa Bible, ang speaking of tongue ay salita ng ibang wika. Naintindihan. Naiintindihan ng may-ari ng wika na yon. Nakapakinig ka naman ng speaking in tongues sa podcast? Opo, nakapakinig na. Yung iba parang sinasapian eh. Ganun ba? Yung Ikaw ganun. ba hindi mo na-experience na mag-speaking in tongues? Hindi. Natakot ka? Oo, para kasing ano eh, Ano ba yung sinasabi? kung ano ng mga pinagsasabi na Ayun. ang paliwanag yan ni Bishop Art Ferriol ay dalawa daw ang klase ng speaking of tongue, yung nalalaman daw, yung knowing at saka unknowing, Yeah. parang ganun. Yan, alamin natin yan. Yung mga doktrina nila, nakakaiba. Mabuti at may mga referensya itong ating kapatid. Kaya subaybayan niyo po palagi ang Back to the Scriptures, no? Tayo po ay malapit ng magwakas, mga kapatid. At salamat po sa inyong pagsumayin, Brother Ray. Maraming salamat sa iyo. Salamat po. At sa susunod na pagbabalik mo rito, siguradong ang baptized ka na, no? Itong darating at magtutuloy-tuloy tayo sa pag-discuss. So siguro, bago tayo magtapos, tayo po muna ay manalangin. Iikot natin ang ating mga ulo. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa programang ito, ang Back to the Scriptures. Amen. Hindi po sa amin to, hindi po kami ang may-ari nito, kayo po ang may-ari nito. Siya nga po. Ginamit niyo lang po kami na inyong mga abang lingkod para po maging instrumento para dalhin ang ibang tupang naliligaw para sa inyong bayan. Amen. Panginoon, salamat po at meron kami isa dito na kapatid, si Brother Ray Yes, Verano, Lord.
na dati kabilang sa pananampalataya na alam po namin na hindi pa kumpleto sa katotohanan. Kaya tinawag niyo siya dito sa tunay na iglesia, Amen. ang Seventh-day Adventist Church. Lord, pagpalain niyo po siya sa kanya pong spirituality, palaguin niyo ang kanyang kaalaman at karunungan, lalo na po ang kanya pong relasyon sa inyo. Amen. At lalo niya kayo makilala habang tumatagal at magamit siya dagdating ang panahon bilang pastor ng iglesyang ito. Salamat ng marami sa mga nakinig, pagpalain niyo po sila, yung mga tao na hindi namin kasamahan pa sa pananampalataya, Amen. patuloy niyong katukin ang kanilang puso para magdesisyon at ibigay ang buhay sa inyo. Ito ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang Back to the Scriptures po ay muli nagpapaalam sa gabing ito. Sa susunod po na linggo ay subaybayan niyo po ang atin pong programa. Tayo po ay mayroong special topic. Ito po ay pinamagatan natin King James Version on Deism. Ang King James Version, Bible lamang ba ang tamang translation? Hindi na ba tayo pwedeng gumamit ng mga bagong version ng Bible ngayon? Marami kasing kumakalat na mga turong yan. Kaya next time, next week, same day, 5:30 hanggang 7, ang Back to the Scriptures po ay maglilingkod sa inyo. Pagpalain tayo ng Panginoon at magandang gabi sa inyong lahat.